Agad-agad ay dinalaw ni Divina itong si Charlene, hindi para kumustahin kundi para asar. Nagkunwari siya na concern, yun pala ay gusto lamang niya makita si Charlene habang nasa loob ng kulungan. Inaasar-asar niya ito hanggang sa sinabi ni Charlene na tigilan ang kanyang pagiging opokrita. Malamang ay masayang-masaya siya nang makita niya na nasa loob ito ng kulungan at malamang din ay iniwish niya na makulong siya. At hindi na rin siya magtataka kung may kinalaman si Divina sa nangyari sa kanya at kay Leilani, dahil wala naman umano may mainit ang dugo sa kanya kundi siya lang naman, kaya hindi na siya magtataka na siyang may dahilan kung bakit nangyari ang bagay na iyon. Alam niya na set up lamang siya at alam din niya na si Divina ang may kagagawan nun. Umalis si Divina at pinagtangkaan pa siya na kakasuhan dahil nga sa pinagsasabi nito at wala umano siyang ebidensya. At sinabi niya na habang nasa loob umano siya ng kulungan ay wag na umano siyang mag-alala dahil siya na umano ang bahala sa kanyang asawa na si Raymond. Dito na ay lalong nagalit itong si Charlene, kaya naman hinila-hila niya ang buhok nga nitong si Divina. Kamuntikan na nga siyang masakal nitong si Sinabihan ni Charlene itong si Divina na tigilan na ang panggugulo sa kanyang pamilya at siya ay layuan, patahimikin ang kanyang pamilya. Magmula nang dumating nga itong si Divina ay nagkagulo-gulo na ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya ay nagkasira-sira nang dahil nga sa kagagawa nitong si Divina. Parang nakarma itong si Divina. Kaya naman umalis na nga si Divina at umuwi na ng kanilang bahay. Dito naman ay nagsasaya siya, magse-celebrate siya dahil pakaramdam niya ay panalo siya. Ang hindi niya alam ay may malaki pa siyang problema. Maya-maya ay maisipan niyang mag-shopping, yayayain niya ang kanyang pinsan at maisipan din niya na tawagan itong si Libby dahil makita niya na malungkot ang kanyang anak na si Libby sa pagkakulong ng kanyang inainahan na itong si Charlene. Ngunit dito niya malalaman ang kanyang matinding problema na hindi pa tapos ang kanyang problema sapagkat sa pag-aakala niya na patay na si Leilani at wala nang makakapagsalita ng lahat ng ginawa niya ay hindi, sapagkat buhay si Leilani at naoperahan na ito at kasalukuyang nasa ICU nagpapagaling na. Kaya naman nawala ng gana si Divina na mag-celebrate. Hindi na muna siya umalis para gumala. Tatapusin niya ang trabaho niya na naiwan at hindi pwede na mabuhay si Leilani. Yun ang nasa isip niya dahil kapag nagkataon, makukulong siya kasama nga nitong si Princess. Hindi umano maaari, ang nararapat umano ay ang magsama ang mag-inang si Princess at itong si Charlene. Kaya naman gagawan niya ng paraan. Pupuntahan niya sa ospital itong si Leilani para tapusin. Ngunit mamalas-malasin siya sapagkat makikita nga siya ni Xavier. At magugulat si Xavier kung bakit siya nakatalokbong. May pinaplano ba siyang masama sa kanyang ina? At ano ang ginagawa niya doon? Sa pagkakaalam nitong si Xavier ay hindi okay ang pakiramdam ng kanyang inang si Leilani pagdating kay Divina. Kaya bakit siya dadalaw? Ano ang kanyang motibo? Gusto ba niyang patayin ang kanyang ina? Siya kaya ang may kinalaman